My Wife is a Beautiful CEO Chapter 51. Matalim nerbiyos hayaan Yang Chen simulan ang kotse sa unang pagkakataon, hakbang sa langismaan, M3 tanggal sa labas ng underground garahe. Ang ilan sa mga security guard ng Yulei International ay diretsyong nakatingin sa mga anino ng sasakyan na tumakbo sa malayo. At hindi nila alam kung sinong malaking tao sa kumpanya ang may ganoong kasanayan sa kotse. Habang nagmamaneho, nagtanong si Yang Chen. Ano ang nangyari, Wang Maria? Kakauwi lang ni Miss galing sa trabaho, dumating ang Panginoon, at nakikipagtalo sa labas, umiiyak na sabi ni Wang Maria. Babalik si Lolo, maraming tao ang dinala ng master, at mukhang mabuting tao, natatakot ako na medyo nasaktan sila. Ang mga salita ni Wang Ma ay hindi natapos, may malakas na ingay sa telepono, at pagkatapos ay isang pamilyar na boses ng lalaki ang dumating. It's a stupid boy named Yang. I am Lin Kun. I am here waiting for you. If you have something, you will be back. Hinawakan ni Yang Chen ang manibela at biglang sumabog sa mga asol na ugat. Kitang-kita niya ang pag-iyak ng ina sa telepono, na tila kinuha ng mobile phone. Alam mo ba ang ginagawa mo? I know very well, Sir named Yang, you have a kind of comeback now. I see that you have a hunter for selling the shipwreck string. Ano ang husay ng pamilya Lin para gawin itong mga unfilial na bagay? Hindi na nagsalita pa si Yang Chen, ibaba ang telepono nang walang ekspresyon. Sa katunayan, kung ang telepono ay hindi ipinadala ni Lin Ruoxi, maaaring ito ay durog. Tumuntong ang oilman hanggang sa dulo, bagamat nasa masikip na oras, ngunit ang umuungal na makina ay nagpabukas ng maraming sasakyan. Ang puting BMW ay nabasag tulad ng isang ipoipo, na nagdulot ng hindi mabilang na kahihiyan, ngunit ito ay walang kinalaman kay Yang Chen. Sa ngayon, sa mata ni Yang Chen, tuwid lang ang daan, walang jotong regulation, walang pula at berdeng arrow. Light, gusto niya ng mabilis, mas mabilis. Karaniwang tumatagal ng higit sa 20 minuto upang magbukas ng normal. Si Yang Chen ay sumugod lamang sa destinasyon na parang missile sa loob ng wala pang 10 minuto. Huminto ang sasakyan sa isang open space sa harap ng villa, at bamulong ng bulungan at nagtaas ng usok. Sa sandaling ito, inaasam-asam ang paglubog ng araw, at ang malabong Jinhui ay kumakalat sa open high-end na villa area ng Longjingyuan. Ang mga berdeng puno ay pula at ang damo ay parang jinxi, na nagpapaganda dito. Ngunit walang puso si Yang Chen na pahalagahan ang pambihirang tanawin na ito. Pagkababa ng sasakyan, pumasok siya sa man-mouth ng villa. Hindi na hinintay na pumunta si Yang Chen sa bibig ng maan, ang malaking maan ay itinulak palayo. Lumabas ang figure ni Lin Kun ng suit painting. Ang orihinal na gwapong mukha ay tilayin at nasa sabik, na para bang nakita niya kung paano ipaghihiganti ang kahihiyan ni Yang Chen sa kanya. Sa likod niya, sinundan ng 5 binata na nakauniporme, itim se masikip maikling manggas, mula sa kanilang nakaumbok na kalamnan ro ay hindi mahirap makita, ang katawan ay hindi pangkaraniwang. Haha, beast, ang lakas ng loob mo talagang bumalik dito, akala ko takot kang bumalik. Pinaikit ni Lin Kun ang kanyang ulo at pinaikit ang kanyang mga mata, at ang alakdan ay puno ng pagkasuklam. Napabuntong hininga si Yang Chen. Tila nagtagpo na talaga ang puso niya. Kung hindi, sa pamamagitan lamang ng kanyang mga pagmumura ay sapat ng dahilan upang putulin ang kanyang dila at tingnan siya ng mahina. Nagtanong siya. Kung sina Ruoxi at Wang Maria. Ang boses ay nahulog lamang, ang vilyaman bibig ng 2 figure. Lolo, mag-ingat ka. Ang bibig ni Maan, ang ina ng apron, na nakahawak sa kanyang mukha, ay lumabas si Lin Ruoxi na napakaputla. Hindi binago ni Lin Ruoxi ang suit sa trabaho. Ang orihinal na malamig na mukha ng 4 na siya ay parang nawawalang kaluluwa. Malabo ang kanyang mga mata, at ang seda ay parang lingwanan. Nakatingin siya sa lupa ng walang focal length, na para bang lahat ng nasa harap niya ay wala siyang magawa. Kung ang gayong larawan ay biglang nakaramdam ng pagkabalisa kay Yang Chen.
Kung gayon ang mukha ni Wang Ma ay isang marka ng palad ng pulang se, ngunit ito ay upang hayaan ang mga mata ni Yang Chen na biglang kumislap ng isang pagpatay. Sa kasamaang palad, tila hindi napansin ni Lin Kun ang pagbabago sa mga mata ni Yang Chen. Ibenta mo ang anak ng tuparo, sinasabi ko sa iyo, dahil narito ka ngayon, ito ang iyong hinahanap. Mayroon akong ilang mga kapatid na lalaki, ang aking mga kamao ay hindi mahaba, kung nais mong maglaro ng mas kaunti, pinakamahusay na tumama sa lupa. Bigyan mo ako ng 12 ng ulo. Tapos ibigay mo sa akin ang sapatos turn malinis, punta ka sa basurahan, baka lagyan kita ng kabayo, palabasin mo. Ngumisi si Lin Kun, lumitaw ang boses ng ilang divide one-an. Lin Kun, tumangala si Yang Chen at tumingin sa baliw na lalaki sa harap ng kanyang mga mata. I like to tell you once last time. I am the most annoying and threatened. You threaten me, Ken, but you must be prepared to with the consequences. I will threaten you. Hayop. Paano mo ito magagawa? May kakayahan kang asterisk ang 5 kapatid ko. Si Lin Kun, nagalit at tumawa, ay umungol ng malakas. Hindi na nagsalita pa si Yang Chen, hakbang-hakbang patungo kay Lin Kun. Ang 5 thug ay halatang hindi sineseryoso si Yang Chen. Kung tutusin, sa hitsura, walang kapangyarihang lumaban ang binatang ito. Kaya't nang makita niyang papalapit si Yang Chen, lumabas lang siya sa isang lalaki at tiningnan si Yang Chen ng may paghamak. Kasabay nito, pinuntahan ko si Yang Chen. Si Yang Chen ay tamad na tumingin sa itim na lalaki na nakaharang sa kalsada. Nang makita niya ang kamay ng itim na lalaki, ito ay isang suntok na napakabilis ng kidlat, na para bang kinuwente ito ni Jing, at ang parehong kamao ang sumalubong dito. Boom! Nagbanggaan ang 2 kamao, ngunit ito ay isang muffled na tunog, na malapit na sinundan ng epekto, ngunit ito ay nakakagulat sa mga taong naruroon. Hoy! Nadistorbo ang ekspresyon ng mukha ng lalaki, na unang nagtaas ng kamao, at niyakap niya ang braso niyang nakakunot-noo at bumagsak sa lupa sa sakit. Kamay, kamay. Tumulo ang malaking pawis ng sitaw, at naramdaman ng lalaki na bali ang mga buto sa kanyang buong braso. Pagkatapos ng ilang matinding pananakit, nawalan siya ng malay. Ang natitirang 4 na thug ay tila hindi napagtanto kung ano ang nangyayari, at nakita nila na si Yang Chen ay pumunta sa harapan. Bilis. Tara na. Naramdaman ni Lin Kun na may mali, at nagmamadali siyang nagutos. Ang 4 na lalaki ay napakabangis kaya iniunat nila ang mga paa ni Yang Chen at sinubukang supilan si Yang Chen. Nang bumagsak ang mga kamao ng 4 sa katawan ni Yang Chen, bigla silang sumulpot, naglalaro man sila sa harap ni Yang Chenong, Chan, malaking tuwi o kung saan pang lugar. Kasabay nito, hindi nila inalog ang katawan ni Yang Chen na parang nahulog ang kanyang mga paa sa isang makapal na bakal na plato. At sa isa sa mga malalaking meteorite, ang kapangyarihan ay hindi sapat upang magdulot ng anumang pinsala sa higanteng ito. Biglang pinagpawisan ng 4, itong lalaki, bagbog ang katawan. Tandang padamdam. Ang mga tingin ni Yang Chen ay nakatitig kay Lin Kun sa kanyang harapan. Matapos salakayin, itinaas niya ang kanyang kamay sa isang kutsilyo. Ang kawawang 4 na tulisan ay walang pagkakataon na umatake o tumalon muli. Nararamdaman nila ang una, ang lahat ay bumalik. Tinamaan ng kamay na kutsilyo ang leeg. Ang figure ni Yang Chen ay tila madaling umikot, at nakita niya na ang 4 na mahusay na ugali na malalakas na lalaki ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, lumabas ang matinding pagsisisi ni Lin Kun, ngunit hindi niya naramdaman na mali na mahanap ang paghihiganti ni Yang Chen. Sa halip, nadama niya na dapat niyang tulungan ang kanyang, taong iyon, na magkaroon ng higit pang mga tulisan. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 52. It's your turn. Si Yang Chen ay tumayo nang magkaharap kay Lin Kun, nakatingin sa mga mata ni Lin Kun na parang butcher na nakatingin sa sa cutting board, mahinahong nagtanong. Gusto mong basagin ang tuwi, o mabali ang iyong kamay, kung ikaw gusto kong mamatay, matutulungan kita. Hindi siya nagbibiro.
Nag-react si Lincoln sa unang pagkakataon, dahil nakita niya ang intensyon ng pagpatay mula sa mga mata ng isang tao sa unang pagkakataon. Ito ay ang hindi nasabi na pagpatay sa pulang prutas. Magpapakamatay talaga siya. Ikaw, hindi ka lalapit. Natakot si Lincoln. Dahan-dahan siyang nagretiro at nais na mas malayo kay Yang Chen, ngunit sa likod nito ay ang hakbang, na siyang Villamaan. Biglang lumingon si Lincoln at nakita niya si Lin Ruaxi, na walang pakialam sa bibig ni Maan, na sumisigaw. Little slut. Gusto mong gambalain ang mga paa ng tuwi ng lousy mo. Hindi ka ba nagtuturo? Katatapos lang. Naramdaman ni Lincoln na isang kamay na parang pliers na bakal ang humawak sa kanyang baba, at isang malamig na tunog na parang metal na nagyelo sa snow at yelo ang umalangaw-ngaw sa tainga. Mabaho talaga ang bibig mo. Baka putulin ko muna yang dila mo, ilagay mo sa bibig mo, at tahiin mo ang bibig mo. Kung gutom ka, sarili mong dila lang ang kinakain mo. Paano mo nasabi ang ganitong paraan? Hoy! Hoy! Labis na natakot si Lincoln na ang kanyang mga mata ay marahas, ngunit ang kanyang mga mata ay marahas, ngunit kailangan lang niyang magpumiglas. Kinurot ni Yang Chen ang kanyang kamay at gagamit siya ng dagdag na puwersa. Hindi siya naglakas loob na iling ito. Sa oras na ito, si Lin Ruaxi, na nakatayo sa bibig ni Maan, ay dahan-daang nagtaas ng ulo. Ang mga magagandang mata ng nawawalang asterisk sa wakas ay nakakuha ng kaunting kinang. Tumingin siya kay Yang Chen na hindi maihahambing na komplikado, at tumingin kay Lincoln, na natatakot sa anak na Noko. Nanghina siya at sinabi, Yang Chen, bitawan mo siya, huwag mo siyang takutin. Ang tono ni Lin Ruaxi ay hindi kasing lamig at walang malasakit gaya ng dati. Napakagaan daw. Masasabing mahirap labanan at mahina ang nag-aapoy na galit ni Yang Chen. Masyado siyang katulad ng taong iyon. Si Yang Chen ay walang magawa, at ang kanyang puso ay kumislap sa figure na sadyang nakalimutan, at siya ay panandalian. Binitawan ni Yang Chen ang kanyang kamay, at si Lincoln, na dumaranas ng sakit, ay agad na tumakas sa gilid na may takot, at pinagmasdan ng mabuti si Yang Chen, humihingal. Tatay, pinayagan ka ni Xu Jihong, dapat itong mga taong ito rin ang ibinigay niya sa iyo. Tumingin si Lin Ruaxi kay Lincoln at mahinang nagtanong. Medyo awkward ang mukha ni Lincoln, at natigilan siya sa mga mata ni Yang Chen. Ano ba yan? Tinutulungan ako ni Xu Dashao na patayin ang halimaw na ito. Ang ganitong uri ng account ay gustong dambungin ang ari-arian na pagmamay-ari ng aming pamilya sa kagubatan. Hinding-hindi ako papayag. Tatay, sigaw ni Lin Ruaxi sa dalamhati, puno ng sakit ang kanyang mga mata. Dad, hindi mo ba alam na tinutulungan ka ng pamilya ni Xu? Tinutulungan mo si Xu Jihong na bigyan ako ng isaan. Alam mo kung gaano kaseryoso ang kumpanya ngayon. Dad, matino ka. Ibang klase talaga si Xu Jihong. Sa iniisip mo. Kalokohan. Sumigaw si Lincoln. Ikaw ay isang monghe. Huwag kang magpanggap na isang taong may mabuting puso, huwag mong isipin na tinatawag mo akong taytay, iisipin ko kung gaano kakagaling itong taong walang kabuluhan na ito. Kung talagang para sa akin ka. Hindi ko dapat inagaw lahat ng pag-aari ko sa simula. Ako ang unang legal na tagapagmana ni Yulei. Kung hindi dahil sa'yo, paanong biglang magbago ng kalooban ang patay na matandang Naivei? Bigyan mo si Yulei. International Jote a little model in his early 20s. Lin Ruaxi double tui, kung hindi ito umaasa kay Wang Ma, bumagsak na ito, ang mukha ay mapatla at walang magawa, at sa wakas ay hindi mapigil ang mapaluha. Tatay. Paano mo maiisip na? Siya ang aking ikaw nanay. Ano sa tingin mo? Gusto kong pakasalan mo ang pamilya Xu, hindi ka papayag na gawin ito dati. Hindi ka natatakot magpakasal pagkatapos na baguhin ng presidente ng kumpanya ng Yulei ang may-ari. Kung hindi, kasama ang mga kondisyon ni Master Xu, ikaw ang mga huwad na matataas na monghe ay hindi tatanggi. Nagalit si Lincoln at tumawa, ha 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 ha. Sinabihan ako,
nakakahiya bang gusto mamatay? Ipoy-po lang ang nararamdaman ni Lin Ruoxi. Ang paghinga ay nagsisimula ng mahirap, ang mga panloob na organo ay nalubog sa mercury, mabigat, at ang malinaw na kristal na luha ay dumadaloy at bumagsak sa lupa. Palaging malamig at marangal na parang Nivea King like Nivea people. Sa pagkakataong ito sa wakas ay hindi napigil ang umiyak. At umiiyak sa sobrang lungkot iniunat ni Lin Ruoxi ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha, dahil sa paghikbi, ang mga salita ay patuloy na nasasakal. Noong namatay ang aking ina, hindi mo man lang nilinggan ang iyong kalaguyo sa labas. Kung ikaw ay nagkasala, hinihintay mong lumitaw si En, at itatanong lamang ang tungkol sa pamana. Mula sa aking alaala, ikaw bilang karagdagan sa labas ng mundo, bigyan ka ng pera, ang mga bagay ng kumpanya na hindi mo pinapahalagahan. And kung paano ibigay ang kumpanya Diyos sa iyo. Malungkot na tiningnan ni Lin Ruoxi si Lin Kun, kumagad si Sakura at sinabi. Tatay, huwag na iintindihan mo ba ang ginagawa mo? Lin Kun face se yin mai, nginishan. I am doing them asterisk mai. Kung hindi ang dalawang asterisk Nivea na tao ang nag-aalaga sa akin, I used so whispered to ask them to give money. Napakaraming shares. Sa kumpanya, bakit mo ako bibigyan ng pera? Ako lang ang lalaki sa pamilya, hindi ba dapat ako ang padre de pamilya? Hahanapan mo ng dahilan itong monghe. Excuses. Ang iyong mga salita ay parang umutot. Si Yang Chen ay talagang mahirap pakinggan. Hindi ko talaga maintindihan kung paano magkakaroon ng isang hanggal, baliw at baliw na ama ang isang taong katulad ni Lin Ruoxi. Baka maawa ang mga Diyos ni Nung, o ang mga handang mamuhi. Agad na hinawakan ng kamay ni Yang Chen ang leeg ni Lin Kun. At sa kaunting pagsisikap, si Lin Kun ay biglang nahirapang huminga at ang kanyang katawan ay patuloy na namimilipit, ngunit hindi siya makawala. Kung susundin ko ang aking pagsasanay, mamamatay ka ng hindi bababa sa 7 o 8 beses ngayon, mahinang sabi ni Yang Chen, tumingin pabalik sa bibig ng Man, ilang kinakabahan si Lin Ruoxi, at sinabing. Gayunpaman, ang aking asawa ay mas malambot. Kung papatayin kita, hindi kita mapapatawad ng madali. Pagkasabi noon, niluwagan ni Yang Chen ang kamay ng leeg ni Chalon Kun, ngunit tinamaan ang leeg ni Lin Kun ng kamay na kutsilyo na napakabilis para mahabol. Ibinaling ni Lin Kun ang kanyang mga mata at nawalan ng malay. Yang Chen. Ikaw. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi pa rin komportable si Lin Ruoxi na lumapit, lumuhad sa ilong at bibig ni Lin Kun upang subukan, ngayon ay hindi patay, nakahinga lang ng maluwag. Sa anumang kaso, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Joe ako. Yumuko si Yang Chen at itinaas ang katawan ni Lin Kun sa kanyang mga balikat, at pagkatapos ay naglakad patungo sa basurahan sa hindi kalayuan. Si Lin Ruoxi ay nababalisa at mabilis na tumigil. Hindi, huwag mo siyang itapon, tama na. I don't want him to be disabled to let him die. Nakatingin na ito sa mukha mo. Siya ay katulad mo. Kinikilala mo pa rin siya bilang isang ama. Wala akong masabi. Pero sana ay isaalang-alang mo rin. Ang aking kalooban, kahit na ano ang iyong puso. Sa tingin ko, at least, ngayon asawa mo na ako. Ang tono ni Yang Chen ay malinaw at walang bow, ngunit ang mga salita ay kasing malupit ng batas ng Jinkyo. Pagkatapos nito, dumiretso sila sa basurahan. Ngayon asawa mo na ako. Ngayon asawa mo na ako. Tandang padamdam. Ibiniti ni Lin Ruoxi ang kanyang mga braso at tumayo sa parehong lugar, nakatingin sa likod ni Yang Chen at hindi makapagsalita. Nang itapon muli ni Yang Chen ang katawan ni Lin Kun sa basurahan, pagkatalikod pa lang, narinig niyang sumisigaw si Wang Maria. Miss. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 53. Gabi ng kalagitnaan ng tag-araw ay sumapit ng huli. Binalot ang pagmamadali at pagmamadali ng lungsod ng Zhonghai sa isang tila mapayapang kadiliman. At tanging ang mga magagandang neon na ilaw lamang ang nakakakita sa mga mukha ng mga naglalakad sa kalsada.
Sa kahabaan ng ring road, makikita ng two-way na 8-lane na kalsada ang hindi mabilang na trapiko tulad ng isang bulalakaw na kumikislap, o papasok sa gitna, o magmaneho palabas sa mapurol na bakal na kuta na ito. Sa hilagang bahagi ng dagat sentral ng China sa kahabaan ng berdeng sinturon sa kahabaan ng ilog Yangtze. Sa daan ay may mga kalat-kalat na ilaw sa kalye at lumilipad na mga insekto sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Ito ay isang bihirang tahimik na lupain, kahit na mayroon pa ring nagbabagang init na naipon sa ang araw. Sa hindi kalayuan ay ang walang katapusang ilog. Parang U-belt sa ilalim ng langit, na umaalingaw-ngaw sa Galaxy Joe sa kalangitan, na sumasalamin sa mahabang string ng mga puting na gusali sa ilog. Ito ang pinakamahal na unang ospital sa Zhonghai. Ang tahimik na kapaligiran ay nagpapahintulot sa mga pasyente dito na makakuha ng mas mahusay na pisikal na paggaling. Ngunit ang pera na kanilang ginagastos ay napakataas na ang populasyon ng sibilyan ay napigilan. Sa sandaling nasa Hospital Ward Department, sa isang maluwang at tahimik na koridor, nakaupo sina Yang Chen at Wang Ma sa isang bench na nakaset up para sa paghihintay, tahimik na naghihintay sa labas ng intensive care unit. Matagal na natahimik si Yang Chen. Sa wakas, siya ay medyo hindi nagpaparaya. Inabot niya at kinuha ang sigarilyo sa bulsa ng kunya, pero bigla niyang naalala na ospital pala iyon. Kailangan niyang ibalik iyon, bumantong hininga at tumayo at naglakad. Lolo, ang mga mata ni Wang Ma ay namumula, pagkatapos lamang umiyak ng mahabang panahon, ang ilan ay nag-aalala tungkol sa tunay. Lolo, kung paanong ang mga doktor at nurse ay hindi lumabas, si Miss ay walang gagawin. Don't worry, although I am not a doctor, I still know some medical treatments. If she is okay, she is okay. Umalma si Yang Chen, at ang eksena sa gabi na si Lin Ruoxi ay ipinadala sa ospital sa gabi ay mahirap ding tiyakin. Pagkaraang itapon ni Yang Chen si Lin Kun sa basurahan, lumingon lang siya at nakita si Lin Ruoxi, na nakatayo sa damuhan, biglang nagdoble twist off, nanginginig at nahulog sa damuhan. Lumipad si Yang Chen na parang matalim na palaso at tumakbo papunta kay Lin Ruoxi para tulungan siyang makatayo. Sa unang pagkakataon, nahimate siya. Noong nakaraan, hindi mabilang na mga karanasan ang dahilan kung bakit hindi nalilito si Yang Chen gaya ni Wang Ma. Mahinahong kinuha ang kanyang mobile phone, at tumawag ng emergency habang hinahawakan si Lin Ruoxi pabalik sa bahay. Pagkatapos ng simpleng pagsusuri, nagkaroon ng mataas na lagnat si Lin Ruoxi. Kaya agad niyang hinayaan si Wang Ma na ibigay ang malamig na towel at iba pang emergency na gamit, at inasikaso ang ambulansya para ipadala si Lin Ruoxi sa ospital. Ang isang serye ng mga pagbabago ay naging dahilan upang ang puso ni Yang Chen ay napaka-compressed. Ang taong ito na kasing lamig ng mga ice cube ay hindi binigyan ng magandang mata, ngunit nang lumabas siya sa file na ito, walang magawa si Yang Chen na nagpapakita ng sarili. Nag-aalala sa kanyang takot. Dahil ba masyado siyang katulad niya? O dahil siya ay sarili niyang asawa? O baka naman, dahil lang sa kanya? Nang maisip ni Yang Chen ang tungkol sa Han Wan-an, nagbukas ang maan ng ward. Binati siya ni Wang Ma sa unang pagkakataon. Hinawakan niya ang braso ng doktor at tinanong, "Doktor, kumusta ang aking ginang?" Napangiti ng maluwag ang doktor. Huwag mag-alala, lumipas ang mapanganib na panahon, ang mataas na lagnat ay nawala, at kailangan mong magpasuso ng mabuti. Mabuti iyan, mabuti iyan. Napaluha si Wang Ma sa kasiyahan. Salamat sa iyo, doktor. Tiningnan ng doktor ang mga materyales na naka-record sa kanyang kamay at tahasang nagtanong. Excuse me, si Miss Lin ba ay nasa ilalim ng matinding pressure kamakailan? Tumingkayag si Wang Ma at sumagot ng totoo. Oo, doktor. Ang aking ginang ay nagtatrabaho ng husto sa lahat ng oras, ngunit ang mga araw na ito ay madalas na nagpupuyat, mayroon bang anumang problema? Napakahina ng katawan ni Miss Lin. Ayon sa aming diagnosis, ito ay dapat na sanhi ng pangmatagalang presyon sa trabaho at masyadong maraming psikolohikal na pasanin. Kumunat ang noo ng doktor at sinabing, ang mataas na lagnat na ito ay dahil din sa panghihina ng katawan.
Dapat ay hindi ako nakatulog ng maayos. Kung ito ay nangyayari, kahit na ito ay mabuti sa pagkakataong ito, uulitin ko ito muli. Sa susunod, susunugan ko ang mga ugat ng sakit at tuluyang maparalisa ang katawan. Biglang binanggit ni Wang Ma ang mga mata ng bulag. Doktor, ito. Ano ang magagawa ko? Dapat kong pagalingin ang aking ginang. Reassure, this is not too much mo disease, the patient needs a period of being heart nursed back, nakangiting sabi ng doktor. Kung maaari kang manatili sa ospital ng halos kalahating buwan, magsagawa ng ilang conditioning sa gitna, maaari mong ibalik ang kalusugan. Wang mamukhawan yu mahirap, kalahating buwan. Natatakot ako na hindi pumayag si Miss. Kailangan niyang sumang-ayon, mahinang sinabi ni Yang Chen, ang isang tono ay hindi dapat talakayin, at pagkatapos ay sinabi sa doktor. Doktor, bilang karagdagan sa pagkondisyon ng Yo, ano pa ang kailangang gawin? Sino ito? Ako ang asawa ni Lin Ruoxi, ang pangalan ko ay Yang Chen. Bahagyang nagulat ang Dr. Wan Yu, ngunit agad nang umiti at sinabi. Nako, pasensya na, hindi ko talaga alam na may asawa na si Miss Lin. Kung malaya si Mr. Yang, maaari niyang samahan ang iyong asawa upang makalanghap ng sariwang hangin. Sa hardin ng ospital sa oras ng paglilibang. Ang psikolohikal na pasanin ng pasyente ay mabigat at nangangailangan ng isang tiyak na halaga ng kaluwagan, hindi lamang pisikal na conditioning. Tumanggo si Yang Chen at nag-isip ng malalim. Sa murang edad, pinagkadalubhasaan ko ang aircraft carrier ng isang industriya ng fashion tulad ng Yulei International. Walang kamag-anak sa pamilya. Walang problema ang nag-iisang ama bukod pa sa pagbibigay sa kanya ng problema. Sa mall upang harapin ang napakaraming mga kaaway. Ang emosyonal na buhay ay tila napakalungkot at walang magawa. At kahit paminsan-minsan ng mayamang pamilya tulad ni Xu Jihong ay sumilip, ang naive taong ito ay maaaring ting sa kasalukuyan, sapat na upang makaramdam ng pagkamangha sa mga tao. Matapos paalisan ng ilang mga medikal na kawani, bumantong hininga si Wang Ma at nagsabi. Lolo, dahil kailangang maospital ang ginang, pagkatapos ay babalik ako at iimpake ang mga kinakailangang bagahe, ngunit hindi na ako makapaghintay na magising ang babae at magtanong. Para sa wala. Masipag ka, may nanay ka. Ngumiti si Yang Chen ng palihim. Sa katunayan, si Lin Ruoxi ay hindi isang tao sa paligid niya. At least may ganyang nanay na tumitingin sa kanyang paglaki at nag-aalaga sa kanya. Umiling si Wang Ma at medyo naantig. Maliliit lang ang ginagawa ko gaya ng Jimo Garlic. Kung hindi lolo, baka nasira na ng Panginoon ang binibini. Ang galing talaga ng Panginoon, pinipili ng binibini ang Panginoon. Talagang magandang pagpipilian. Hindi mapigilan ni Yang Chen ang sarili. Kung hindi talaga siya ay may dalawang brush. Tinatansya ni Lin Ruoxi na siya ay papatayin ni Lin Kun, ngunit siya ay gagawa ng isang huwad na kasal sa kanya, at ayaw niyang masimot ng kanyang mga scratch coupon. Taas na ang jackpot. Pagkaalis ni Wang Ma, marahan na itinulak ni Yang Chen ang kahoy naman ng ward at marahan na pumasok sa silid. Madilim ang ilaw sa silid, at tanging ang table lamp ng jihad ang marahan na nakasindi, at ang puting kama ay natatakpan. Ang itim at asol na sutla ni Lin Ruoxi ay nakakalat. At ang mukha ng malamig na in sa nakaraan ay napakahina kaya si Liu ay mahina sa hangin. Tahimik na nakapikit at nakahinga ng maayos, ngunit ang mga hubog na kilay ay bahagyang kumunot, tila maging sa panaginip. Hindi ito usapin ng kapayapaan. Nag-aalala ka ba tungkol sa panaginip? Umupo si Yang Chen sa isang upuan sa gilid ng G, at tumingin sa naive taong natutulog sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang silweta, ang kanyang mukha, ang kanyang ugali, at ang kanyang ugali ay katulad ng dating tao. Unti-unting nakalimutan ni Yang Chen ang oras. Dudo. Ang man sa ward ay biglang pinatunog ng 2 beses, at bago tumalikod si Yang Chen, may marahan na tumulak sa kwarto man at pumasok. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 54. Ang paghinga ng mga tao ay napakaingat, tila natatakot na abalahin si Lin Ruoxi sa G.
Narinig ni Yang Chen na ang mga yapak ay hindi si Wang Maria. Lumingon siya at tumingin sa mga taong pumasok. Medyo natulala siya. Bakit ikaw? Unang nagtanong si Mo Chani na may pagkamangha. At lumaki siya na may isang pares ng magagandang tubig na alakdan, na ginawa ang kanyang orihinal na kaakit-akit na mukha sa madilim na silid, na tila napakahusay. Ito ang gusto kong itanong. Paano ka napunta dito? Kumunat ang noo ni Yang Chen. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang relasyon kay Lin Ruaxi ay palaging inilihim. Kung ipaalam mo kay Mo Chani, maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang pangangalaga sa dalawa. Gulo. Nang magduda na ang dalawa, muling binuksan ang kwarto-maan. Kinuha ni Wang Ma ang isang malita at pumasok. Nakangiti niyang sinabi. Miss Mo, ito ang lolo ko, umaasa ang lahat sa aking lolo, ang dalaga ay maaaring tinghalika. Wang Maria, itinuro ni Mo Chani si Yang Chen na hindi makapaniwala. Halos hindi na siya makasigaw. Ikaw, sabi mo si Yang Chen ang asawa ni Ruaxi. Paano, nagulat ba ito? Dahil sinabi ito ni Wang Ma, ayaw ni Yang Chen na pagtakpan ang anuman. Ngumisi siya at nagtanong. Nasaktan ko pa rin ang puso ni MS. Mo, at ngayon wala akong pagkakataong maging ganito. May isisi lang ang lalaki. Hoy, kinagat ni Mo Chani ang kanyang mga ngipin at mamulong. Naisip ko lang kung biglang tumigil si Ruaxi ng tahimik, at pinili ka bilang isang rogue bilang asawa. Talagang kung ano ang ginawa mo. Nang makita ni Wang Ma ang dalawang tao na nagkikita sa isa't isa sa isang tit-for-tat na batayan, mabilis silang nagpayo. Well, okay, Miss Mo, aking lolo, ito ay nasa ward pa rin. Kayo ang lahat na pinakamalapit sa ginang, o magsabi ng ilang salita, at mas magalit ka. Panipi-panipi. Ngumisi si Yang Chen at nagtanong. Wang Ma, paano ka pupunta dito kasama siya? Ngumiti si Wang Ma at nagpaliwanag. Sa pag-uwi ko para kunin ang aking bagahe, tumawag si Miss Mo para tanungin ang ginang na wala siya sa bahay. Maaaring hindi alam ng lolo na matagal na nilang alam ito ni Miss Mo. Noong ang nandyan pa rin si old lady lagi akong magkasama. Ngayon magkatrabaho na ako sa Yulay. Kaya napakaganda ng relasyon. Dati akong pumupunta sa bahay namin para maghapunan. Hindi na ako dumating pagkatapos mamatay ang matandang babae. Kaya mismo tanong nito, hindi ko itinago, nakinig si Miss Mo. Kung na-hospital si Miss Yan, dapat sumama ako para makita. Hindi ko inaasahan na magkasintahan pa rin sina Mo Chani at Lin Ruaxi. Isa pa, nang makita ito ng kumpanya, nadama nila na ang kanilang asawa ay may napakagandang relasyon sa kanilang mga nakatataas. Kung gayon, salamat Miss Mo sa pag-aalala. Kung ang batis ay nasa mabuting kalagayan na ngayon, kung nakakaramdam ka ng pagod, makatitiyak kang makakatulog ka ng maayos. Pinaputi ni Mo Chani si Yang Chen. Bagamat siya ay nanlulumaw pa rin at naiinis para sa gayong tao na maging asawa ng Pangulo. Ngunit ngayon ay hindi ito ang oras para pag-usapan ito. Pumunta sa gilid ng G, maingat na tingnan ang maputlang mukha ng Lin Ruaxi, mag-alala tungkol sa tunay na, kailangan mong matulog para matulog, gusto kong manatili dito kasama si Ruaxi. Hindi mo asawa, anong lakas ang sinasamahan mo? Biro ni Yang Chen. Pumunta ka, hindi nakipag-away si Mo Chani. Huwag mong isipin na kung ikaw ay asawa ni Ruaxi, malalaman mo ito. Alam nating lahat 7 o 8 taon. Wala ka talagang naiintindihan. Ang alam ko lang kapag ganyan kakalakas magsalita, gigisingan mo ang baby wife ko. Si Yang Chen ay nag-aatubili na gumawa ng hilik na kilos. Agad nang umuso si Mo Chani at pinandilatan ang boses ni Yang Chen. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit determinadong tumanggi si Ruaxi na paalisan ka, at hindi ito mapapaalis. Iyon ay ang aking trabaho ay seryoso at responsable. Napakurap si Yang Chen Chong Mo Chani. Miss Mo, don't forget to pay dividends at the end of the month. I can recover 400,000. Nang banggitin ito, si Mo Chani ay nagmamadali, malamig na humihilik, hindi na pinapansin si Yang Chen, humila ng upuan at umupo sa gilid ng G, hindi sumisigaw.
Nakita ni Wang Ma, na nag-aayos ng mga bagay sa tabi niya, ang eksenang ito at kinailangan niyang bumantong hininga. Ang gabi ay tahimik, ang liwanag ng buwan ay parang isang malinaw na bukal, na dumadaloy sa manipis na bintana patungo sa ward, tila tahimik at komportable. Nasa hating gabi na. Si Wang Ma, na natapos na ang pang-araw-araw na pangangailangan ng damit at iba pang mga bagay, ay nag-alinlangan ng mahabang panahon at sa wakas ay piniling bumalik sa Longjingyuan Villa. Kung tutusin, kailangang tingnan ng isang tao ang ganoong kalaking bahay at magsagawa ng pang-araw-araw na pamamahala. Bilang karagdagan, may mga profesional na espesyal na pangangalaga sa ospital. Maaari mo ring samahan si Lin Ruaxi sa araw. Hindi kailangang manatili sa gabi. Bilang karagdagan sa mahimbing na natutulog na si Lin Ruaxi sa ward, tanging sina Yang Chen at Mo Chani lamang ang nakaupo sa gilid ng tahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na kayanan ni Mo Chani ang nakamamatay na kapaligiran at sinabing, "Paano mo mapapangasawa si Ruaxi?" Hindi niya sinabi sa akin. Ang orihinal ay hindi inilaan upang maging ganap na bukas, alam mo na ngayon, at umaasa na hindi pumunta sa kumpanya upang mag-promote, sabi ni Yang Chen. Hindi ako Long Tangfu, isa akong mabuting kapatid ni Ruaxi. Medyo hindi nasisiyahan si Mo Chani. Ikaw pala, biglang lumitaw na naging asawa ni Ruaxi, may pagtatangka bang mag-misbehave? Ngumiti si Yang Chen. Makinig ka kay Wang Maria. Alam mo na mula pagkabata. Dapat pamilyar ka sa kanya. Oo, sabi ni Mo Chani. Noong bata pa ako, ito ang ng Ruaxi, ibig sabihin, tinulungan ako ng matandang presidente na magkaroon ako ngayon. Kung ako ay isang mabuting kapatid na babae, ito rin ay dugo ng aking benefactor, hindi ako papayag na may manakit sa kanya. Binaliwala ni Yang Chen ang hitsura ni Mo Chani ng may pag-iingat, at nagpatuloy. Dahil matagal mo nang alam ito, sa tingin mo ba ay matalino kung ikaw ay matalino o matalino? Siya ay matalino, hindi kinaladkad ni Mo Chani ang tubig, at tiningnan niya si Yang Chen. Although ayokong aminin, pero from small to large, she does better than me. I just want to do my duty. Tulungan siyang magbahagi ng ilang trabaho. Then you think, what you want, she will not think. I am married to her, naturally have my reasons, her reason, walang relasyon sa iyo, sabi ni Yang Chen. Nanunumpa si Mo Chani. Kung hindi mo sasabihin, huwag mong sabihin, puno ka ng kalungkutan, at hindi mo iniisip na mayroon kang maruruming salita. Huwag mong isipin na kung magiging asawa ka ni Ruaxi, ako hindi kita kayang pagalingin. I am always your boss. Naglalaro lang ako ng mataas na IQ paminsan-minsan. Kapag may bakanteng oras ako, kakausapin ko ang aking mga kapatid na babae at gagawin ang psychological counseling. Huwag mo akong guluhin, hindi ako nag-abala sa pag-aalaga sa iyo. Umiling si Yang Chen at tumayo. Gabi na, may gagawin pa ako bukas, mismo, kung gusto mo nang umuwi, pwede kitang pasakayin. Kung gusto mong magstay, tandaan mong huwag kang lalamigan. Pagkatapos noon, tumingin ako kay Lin Ruaxi sa gig na may kakaibang ngiti. Bumalik sa labas ng silid nang hindi bumalik. Kumaway si Mo Chani ng powder punch sa likod ni Yang Chen, at gusto lang niyang magmura ng ilang salita, ngunit sa wakas ay natiis niya ito. Hindi nagtagal matapos maglakad si Yang Chen, nakahinga ng maluwag si Mo Chani at nadama na hindi ito katumbas ng uri ng mga tao. Inabot niya at hinawakan ang kamay kay Lin Ruaxi sa may sakit G. She whispered to herself, "If you broke, how would you if you choose such a rogue as your husband? Kahit niloloko mo ang sarili mo, huwag mong pahirapan ang sarili mo ng ganito." Ayos lang. Tumangala si Mo Chani at tumangala. Hindi alam ni Lin Ruaxi kung kailan niya iminulat ang kanyang mga mata. Bagamat pagod, sa wakas ay nagising siya at marahan niyang tiningnan ang sarili. Kung nagising ka, kailan ka nagising? May mga sorpresa si Mo Chani. Ang mahinang wanyu ng ngiti ni Lin Ruaxi, halatang napakalapit nito kay Mo Chani, na bihirang kaibigan. Nung umalis siya, nagising ako. Hindi ka ba gumising ng maaga at sinasadya mong hintayin siyang umalis?
Medyo natulala si Mo Chani. Siya, hindi ako magising. Ang mga mata ni Lin Ruaxi ay kumislap ng kaunting komplikadong mga Diyos, at pagkatapos ay huminto siya sa pagsasalita at muling ipinikit ang kanyang mga mata. My Wife is a Beautiful CEO Chap 55. Ang gabi, sa loob ng Zuja Mansion sa Zhonghai, ang mga ilaw ay maliwanag, ang napakalaking garden trails sa labas, wala kahit saan kung wala ang patrol security personnel. Sa isang medyo mapurol na barok na kwarto, si Xu Jihong, isang itim na damit, ay tumayo sa panloob na bar at nagbuhos ng isang tasa ng Lafite wine. Itinaas lang niya ang tasa at umindayog ng ilang beses, hindi na humigop. Narinig ko ang mahal ng kwarto na pinatunog ng pang pang pang. Pasok ka, sumimangot si Xu Jihong. Hinugasan ko ang shirt. Nabasag ang mubol ng dong denim ko ng ngiti sa maan. Ang balbas sa mukha ay hindi nakaramdam ng pag-ahit sa loob ng 10 araw, ang amoy ng pawis ay maririnig mula sa malayo. Ilang beses mo nang sinabi sa akin na ang silid na ito ay isang gawa ng sining, at kailangang pumasok sa maan para sumigaw. Si Xu Jihong ay sobrang walang magawa sa kanyang sarili. O ang bola ay ngumiti at sinabi. Ang pangunahing bagay ay masyadong nasa sabik, nakalimutan ko ito. Hindi mo naaalala. Sinulyapan ni Xu Jihong ang mubol. O ang bola ay kumakain ng ipis, at walang pakialam na kumamo sa ulo ng mantika. Large, alam mo ba kung ano ang nakita ko ngayon? Pumunta si Xu Jihong sa windowsill at mahinang nagsabi. Pag-usapan ang paksa. Walang mood, hindi nakakagulat na hindi ka makakakuha ng batang babae na nagngangalang Lin. Bumantong hininga si Mobol at sinabi. Nahanap ni Lin Kun si Maan at sinabing tulungan siyang ayusin ang Yang Chen. Gusto kong itulak ang bangka at humiram ng 5 mga veterano. Sa kanya, hindi ko akalain na ang 5 tao ngayon ay iniwan ni Yang Chen na mag-isa. Iyon si Lin Kun ay itinapon sa basurahan. Sabi mo nakakatawa ka. Haha. Yun ang biyenan niya. Tinapon siya ng basura. Inindayog ni Xu Jihong ang red wine sa baso at nagmuni-muni sandali. Sinabi niya. Mukhang hindi simple si Yang Chen. Sa kasamaang palad, napakaliit ng kanyang impormasyon. Napakahirap intindihin. O sumigaw ang bola. Hindi ba ito natatakot sa malaki o maliit? Natatakot, ngumisi si Xu Jihong. Ilang kamay at paa na lang. Medyo sampal sa mukha. Natatakot ako sa ginagawa niya. Hindi kayang talunin ng malakas na dragon ang ulong ahas. Siya ay isang maliit na lalaki na bumalik mula sa ibang bansa ng higit pa. Kalahating taon na ang nakalipas. Hindi ba pwedeng totoo? Gusto mo bang lutisin siya ngayon, makinig ka sa kaunting basura at sabihin na mabilis siyang kumilos, medyo nangangati na ako. Medyo excited ang mubol. Umiling si Xu Jihong. Hindi. Ang bagay na ito, ayaw naming ibigay ito sandali. Si Lin Ruaxi ay tila walang sinasabi. Sa katunayan, naiintindihan niya ang lahat. Sa lungsod na ito, maaaring hindi siya ang pinakamatalinong Naivei tao, hindi kinakailangan ang lowest key. Naivei people, but definitely one of the most dangerous Naivei people. Don't worry about her, huwag asterisk gawin ang bagay na ayaw niyang gawin. Malaki at maliit, lagi mong pinahahalagahan si Miss Lin, ano ang kanyang kakayahan? Nagtatakang tanong ni Mobol. Dinilaan ni Xu Jihong ang red wine. Sa totoo lang, hindi ako masyadong sigurado, pero lagi akong nag-iingat. Para naman kay Yang Chen, makatitiyak ka na wala tayong dapat gawin. Hindi utak si Lin Kun. Hindi ako susuko. Malaki at matalino. Let's be a little flatter. Lumabas ka sa kwarto ko at maligo ka. Actually, last week ko lang nalaban. Kinaumagahan, nagmaneho si Yang Chen sa Western District Vegetable Market para bumili ng almusal. Si Lao Li ay nasa lumang lugar na gaya ng dati. Napakasaya niya at mukhang napakabuti. Nais niyang malaman ang mga bagay ng mag-ama ni Chen, at ang bigat sa kanyang puso ay nababawasan. Nang makita kong paparating si Yang Chen, ngumiti ako at kumusta. Darating ka, Xiaoyang, makinig ka sa kanila at sabihin na magtatrabaho ka sa isang kumpanya. Well,
Ito ay tulad ng isang binata na nagnenegosyo. It's all work, walang malaking pagkakaiba. Ngumiti si Yang Chen at nagsabi. Sa kasamaang palad, wala akong oras para ipagmalaki ka, at ang pag-upo sa opisina ay hindi kasing comfortable. Ngumiti si Lao Li ng makitid. Masayang-masaya si Jingjing na ini kagabi, may sinabi ka ba sa kanya? Nag-isip sandali si Yang Chen at sinabing. Nakipag-appointment ako sa kanya para pumunta sa school ngayon para makita siya. Blonde ka ang mukha ni Lao Li at tinapik ang balikat ni Yang Chen. Mabuti ang pakikitungo ng mga kabataan, simple lang ang Jingjing-ing ng aking pamilya, huwag mong hayaang siya ay mali, o hindi kita matitiis. Sa pagtingin sa ekspresyon ng, alam ko, ni Lao Li, talagang gustong magpaliwanag ni Yang Chen ng ilang salita, ngunit wala siyang masabi, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang tumango. Muli, pumasok ako sa opisina dala ang isang malaking bag ng almusal. Inaasahan ng mga tao ng Public Affairs Department na makita ang maagang umaga ng 8 ng Mayo, at pinuri nila si Yang Chen. Hindi nagtagal ay umupo na si Yang Chen. Nang buksan niya ang computer at simulan ang isang bagong araw ng karera ng profesional na manlalaro, nakita niyang medyo pagod na pumasok si Mo Chani sa opisina. Sumulyap si Mo Chani kay Yang Chen at tumingin sa tumpok ng steamed buns na naiwan sa desk ni Yang Chen. Ang lalaking ito. Bilang asawa ng kanyang pamilya, ang kanyang asawa ay may sakit sa ospital, pumunta siya upang bantayan ito, at naalala na bumili ng maraming naive tao na pumunta sa opisina ng maaga upang kumain. Hindi ko napigil ang mapangiti. Inalagaan ko ang mga kasamahan ko, ginagawa ko ang lahat para makabili ng almusal. Hindi ko lang alam kung may ibibigay ako ng kaunti. Gusto din kumain ni Miss Mo. Di bale marami pa naman. Kinuha ni Yang Chen ang isang robag mula sa mesa at bukas palad na ipinadala ito kay Mo Chani. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Bulong ni Mo Chani. Walang magawang ngumiti si Yang Chen. Kung ang batis ay dapat kumain ng isang bagay na magaan at malusog, natural na tatapusin ito ni Wang Maria. Hindi ko maaaring dalhin ang roasting breadstick sa isang pasyente na kailangang makondisyon. Walang puso, walang dahilan. Kahit na ang paliwanag na ito ay napakamakatwiran, hindi ito tinanggap ni Mo Chani. Ngayon ang mga taong naive ay may sariling stereotype sa isang tiyak na lawak. Yang Chen ay hindi nilayo na gumawa ng walang kwentang trabaho, kibot balikat, pagbawi ng mga bonds ang kanilang mga sarili ay nagsimulang kumagat at kumain. Nanatili si Mo Chani kasama si Lin Ruaxi sa ospital buong gabi, at ang kanyang tiyan ay nagugutom. Naamoy niya ang bango ng opisina at lalo siyang nagutom. Nang makitang binawi ni Yang Chen ang mga bonds, ito ay isang inis, at ang kawalan ng biyaya ni Yang Chen. Kasabay nito, mabilis niyang kinuha ang isang bag ng steamed dumplings sa mesa at naglakad pabalik sa opisina. Mahirap pa rin ang gutom, ngumiti si Yang Chen at bumantong hininga. Sa tanghali, tinanggihan ni Yang Chen ang imbitasyon ni Zhao Hongyan na kumain ng magkasama at nagmaneho papunta sa ospital. Ang unang ospital sa China sa maghapon ay tila desyerto din. Kung tutuusin, ang lugar ay malaki at ang bilang ng mga pasyente, ngunit ito ay angkop para sa pahinga ng pasyente. Pumunta si Yang Chen sa bunganga ng ward maan ni Lin Ruaxi, at nakitang nakabukas ang maan. May boses ng dialog sa loob. Pinagmasdan niyang mabuti at talagang, kakilala, niya ang nakita niya nitong nakaraang 2 araw. Kung pamilyar sa akin ang creek. Ang din ng ospital na ito, mas mabuting hayaan ko na silang ilibre ang pinakamagandang intensive care unit para sa iyo, tulad ng munting hiling ko. Naawa si Xu Jihong sa Lin Ruaxi Road. Sumando si Lin Ruaxi sa puting unan, at ang puting mukha ng iceberg ay tumingin sa langit sa labas ng bintana, at mahinang nagsabi. Hindi, salamat sa pagpunta mo sa akin. Kung gusto mong makita ito, kung hindi ka busy, gusto kong makasama ka sa ospital. Sa katunayan, ang mga tulad natin ay kulang sa oras para manahimik. Sinabi ni Xu Jihong po para sa emosyon. Sa pagkakataong ito ay hindi interesado si Lin Ruaxi sa pagtanggap ng mga salita, na parang wala siyang narinig,
nakatingin sa labas ng bintana na may hitsura ng lubos na kaligayahan. Si Wang Ma, na nagayos ng mga pinggan sa tabi niya, ay naramdaman na ang katahimikan sa silid ay masyadong nakakahiya. Tutulungan niya si Lin Ruoxi na magsabi ng magalang. Nakita niya si Yang Chen na nakatayo sa ward ng ward, at agad nang umiti ng kaginhawaan. Lolo, halika na kayo.